Ito na. Ang low pressure area 05 ay hindi na low pressure area. Simula 2:00 ng hapon ngayong araw, ika-26 ng Mayo 2026, ang lead 05 ay opisyal na naging isang tropical depression. Ang potensyal na Bagyo Doming ay isang hakbang na lamang ang layo mula sa pagiging opisyal. At ngayong gabi, ang buong bansa ay kailangang maging handa. Magandang gabi mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong 4:00 ng hapon nitong Martes, ika-26 ng Mayo 2026. At ngayong gabi, mayroon kaming isang landmark na balita na magbabago ng ating weather monitoring at preparedness sa mga darating na araw. Simulan natin sa pinakabagong at pinaka-urgenteng balita ngayong gabi. Simula 2:00 ng hapon ngayong araw, ang low pressure area 05 na aming sinusubaybayan sa nakaraang ilang araw ay opisyal na naging isang tropical depression. Ito ay isang kritikal na milestone sa pag-unlad ng sistemang ito. Simula 3:00 ng hapon ngayon, ang sentro ng tropical depression ay tinatantya ng Pag-asa sa 1,360 kilometro sa silangan ng Hilagang Silangang Mindanao, nakalagay sa 8.3 degrees hilaga, 138.7 degrees silangan. Ang bagyo ay halos hindi gumagalaw ngayong hapon, almost stationary, na may pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin na 45 kilometro bawat oras malapit sa sentro at mga gust na umabot sa 55 kilometro bawat oras. Ang katotohanan na ang sistema ay almost stationary ngayong hapon ay isang mahalagang impormasyon. Nangangahulugan ito na ang sistema ay nagtatayo ng kanyang sarili, nag-o-organize at naghahanda para sa susunod na yugto ng kanyang pag-unlad. Ang mga sistema na nagiging stationary ay karaniwang nagbibigay ng mas maraming oras para sa intensification bago sila magsimulang gumalaw. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalaga. Kung ang sistema ay magiging isang tropical storm at pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ang Pag-asa ay gagamit ng lokal na pangalang Domeng. Ang Domeng ay ang ika-4 na bagyo na magtatago ng lokal na pangalan ngayong taon 2026. At batay sa kasalukuyang trend ng pag-unlad ng sistema, ang posibilidad ng pangalang ito ay nagiging mas mataas sa bawat oras. Pag-usapan natin ang pangkalahatang weather situation ng ating bansa ngayong gabi. Para sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental, at Palawan, ang mga lugar na ito ay patuloy na nakakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa southwesterly wind flow. Ang katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan ay posibleng magdulot ng flash floods at landslides sa lahat ng mga lugar na ito. Ang southwesterly wind flow ay isang malinaw na senyales ng southwest monsoon na patuloy na nag-establish ng kanyang presensya sa ating bansa. Para sa natitirang bahagi ng Mindanao, ang maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat ay inaasahan dahil sa trough ng tropical depression. Ang katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan ay posibleng magdulot ng flash floods at landslides sa lahat ng mga lugar na ito. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong gabi, para sa Northern Luzon, Central Luzon, at Eastern section ng Southern Luzon. Ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Timog Silangan patungo sa Timog Kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.8 metro. Para sa Palawan at Western section ng Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Timog Kanluran patungo sa Kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.5 metro. Para sa natitirang Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Hilagaang Silangan patungo sa Hilagang Kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.5 metro. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman na variable, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Pansinin ang variable at nagbabagong wind patterns sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong gabi. Ang Luzon ay nagtataglay ng southeasterly hanggang southwesterly winds. Ang Palawan at Western Mindanao ay nagtataglay ng southwesterly hanggang westerly winds.
At ang natitirang Mindanao ay nagtataglay ng northeasterly hanggang northwesterly winds. Ang mga pagbabagong ito ay lahat bahagi ng mas malawak na atmospheric circulation change na nagaganap sa ating rehiyon habang ang tropical depression ay nag-o-organize at ang southwest monsoon ay patuloy na nag-advance. Para sa temperatura at halumigmig ngayong hapon, ang pinakamababang temperatura ay 28.4 degrees Celsius na naitala ngayong alas 5 ng umaga. At ang pinakamataas ay 35.5 degrees Celsius na naitala ngayong alas 2 ng hapon. Ang temperatura ay nananatiling mainit sa maraming bahagi ng bansa. Ang lahat ay pinapayuhang uminom ng maraming tubig at umiwas sa labis na pagkakalantad sa araw sa pinakamainit na oras ng araw. Ang pinakamababang relative humidity ay 48% ngayong alas 2 ng hapon at ang pinakamataas ay 81% ngayong alas 5 ng umaga. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila bukas, ang araw ay sisikat ng alas 5:26 na minuto at lulubog ng alas 6:20 minuto. Ang buwan ay sisikat ng alas 3:01 ng hapon bukas at lulubog ng alas 2:17 minuto ng madaling araw. Ang illumination ng buwan bukas ay 87%, nagpapakita na ang full moon ay 1 o 2 araw na lamang ang layo. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong gabi at ang inaasahan sa mga darating na araw. Ang opisyal na pag-unlad ng D05 sa isang tropical depression ay isang malinaw na signal na ang ating weather situation ay patuloy na nagbabago at nagiging mas potentially threatening. Kasabay nito, ang southwesterly wind flow na patuloy na nakakaapekto sa southern Mindanao at Palawan ay nagpapakita ng advancing southwest monsoon. At ang trough ng tropical depression ay nagdudulot ng patuloy na ulan sa buong Mindanao. Ang mga darating na araw ay magiging kritikal para sa ating bansa. Ang tropical depression ay inaasahang magpapatuloy na mag-develop at ang posibilidad ng pagiging bagyo Domeng ay tumataas sa bawat oras. Ang southwest monsoon ay patuloy na nag-advance at ang mga lugar sa kanlurang bahagi ng ating bansa ay maaaring makaranas ng mas malakas at mas tuloy-tuloy na ulan sa mga darating na araw. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa buong bansa, ang mensahe ngayong gabi ay malinaw at urgent. Ang lahat ng seasonal preparedness activities ay dapat na fully activated na. Tiyakin na ang lahat ng inyong systems, resources, at personnel ay handa para sa mas mapanghamon na weather period na malapit nang dumating. Ang susunod na advisory ng PAGASA para sa tropical depression ay ilalabas bukas ng umaga. Ang monitoring ng sistema at ng overall weather situation ay magpapatuloy sa buong gabi. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang tropical depression ay narito na. Ang Domeng ay malapit nang dumating. At ang ating bansa ay kailangang maging handa. Ito ang inyong PAGASA, laging nandito para sa inyo. Magandang gabi at maingat sa lahat.